Simula nga bukas ay umpisa na ng long weekend, magkakaroon kami ng bisita, magkakaipon-ipon kami, mabibindang na naman ang mundo ko sa walang katapusang pagluluto, kaya naman eto, inuna ko na ang paglalaba. Mabuti na lang talaga, nandito nga ang mga anak ko, meron nga akong katulong paglalaba. Si ABM nga ay wala nang pasok, samantalang si Yums at si grade 7 naman ay hindi pumasok dahil katatapos lang nakadalang exam. Bukod tanging si criminology nga lang ang may pasok ngayong araw, kaya nga sabi ko ay nakaligtas ka, pero sabi ko naman sa kanya ay umuwi ka na maaga dahil iniintay ka nga ng mga titiklopin mong damit. At hindi pa man din ako natatapos sa paglalaba, inabot na nga ako ng gutom, kaya naman nagbungkal ako sa aming kapitbahay at eto nga nakakita nga ako ng ginisang ampalaya na may kasamang pritong ulo ng tilapia. Meron naman kaming ulam, yung adobong manok na niluto ko nga kaninang tanghali, pero nung kumain nga ako kanina ay hindi ko nga naubos yung kanin ko dahil bigla nga ako naumay. Ganun talaga siguro kapag hindi ka na pabata, hindi ka na masyadong mahilig sa karne at palagi malamang gustong iulam ay mga gulay. At maya-maya naman hindi pa man din ako natatapos kumain ay bigla nga dumating yung aming order na palitaw. Pag-usapang kakanin, isa talaga ang palitaw sa mga paborito ko at dito mo ngayon ma-order sa chicken pastilan ni Ate Kim. Sa halagang 10 piso, makakatikim ka na ng palitaw de leche na talaga namang hindi nakakaumay. At medyo nagulat nga ako doon sa palaman sa loob yung yema de leche. Akala ko sobrang tamis, hindi naman pala. Kaya naman highly recommended ko ito sa mga matataas ang sugar. Aba huy, pwede kang kumain niyan. Yung iba kasi napaka-conscious, makakita lamang ng mga minatamis, mga pagkaing may asukal ay ayaw na nga kumain. Tapos nga naming maubos yung palitaw de leche na gawa nga sa pastila ni Ate Kim ay eto nga oras na ng pagbabanlaw. Kapag naglalaba ako at nariyan ng mga anak ko, si Yums talaga ang taga-banlaw ko ng mga short, ng mga pantalon, si ABM naman ang taga-sampay at si criminology naman ang taga-tiklop ng damit. Sobrang ginhawa pag naglalaba ako at nandyan sila kasi nga nakakatulong ko at sila. At sa ilang buwan nga na paglalaba ko ay grabe, ngayon lang ako natapos ng maaga. Nakita nyo naman, nakapagwalis pa ako ng harapan, nakapagwalis pa ako doon sa may labas, sa may kanal. Samantalang nung naglaba ako no isang linggo, grabe, patang-pata ako noon, hindi na nga ako nakapagluto at hindi na nga ako nakapagsaing. Ay mainam talaga kapag meron kang katulong, gumagaan naman talaga ang iyong trabaho. At kinagabihan naman, nag-request na lamang yung mga anak ko na umorder na nga lang daw kami ng hot silog. Bali, ang in-order ko nga ay 3 special silog at pinasamahan ko na nga rin niya ng 5 pirasong palitaw dahil medyo nabitin nga kami kanina. Grabe yung hot silog niya, sa halagang 65 pesos, meron ka ng cheesy jumbo hotdog, meron ka pang sunny side up egg, tsaka mga dishes. Yung side dish niya, dati pipino at kamatis lang, pero ngayon ay meron na ngang cabbage. Meron na rin siyang kasamang sauce, isang plain, tsaka nga isang hot sauce at grabe yung fried rice niya ha, niluma ang chow pa ng Chowking. Grabe yung special fried rice niya, sobrang sarap. Meron siyang mixed veggies at special recipe daw na si Ate Kim lamang ang nakakaalam. Ano kaya yun? Special fried rice niya, kung medyo bitin ka ay pwede mo nga siyang haluan ng plain rice. 6 kami sa bahay pero 3 hot silog lamang yung in-order ko. Ito yung tinatawag na sobra sa isa pero bitin sa 2. At para nga hindi kami mabitin dyan, nag-add ako dyan ng 3 sunny side up egg para naman tig-iisa kaming hotdog at tig-iisa rin kaming itlog. Kaya naman ikaw, kung medyo tinatamad kang magluto, aba i-treat mo rin naman minsan ang sarili mo at tikman mo ang mga bagong variant sa chicken pastila ni Ate Kim. Ayun lang, salamat.